Ikaw, Angel, ilang taong ka na? Ano po, 40. 14? May girlfriend ka na, boyfriend? May boyfriend ka na? Ano po? Ano to? May girlfriend. Girlfriend? Tomboy si Angel kaya may girlfriend na rin. Ay naku, paktay tayo dyan. Si Angel may jeep. Totoo ba? Hindi ko pa kasi napapanood. Ay nako. Bakit GF pati? Bakit GF? Tomboy? Ay nako, ano ba naman? Ano ba nangyayari sa Earth? Yan yung mga yung parang tipong yung tipong gusto mong tulungan pero hindi ginagawa yung part nila or basta, di ba? So yun guys, good morning, good afternoon, and good evening muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Bangtang Elio po. At ang bibigyan naman po natin na reaction ngayon ay tungkol naman dito kay Angel dahil nga po may isa na namang revelasyon na kung saan ay hindi natin talaga ini-expect na mangyayari. Pero talagang ganun siguro. May mga pangyayaring hindi inaasahan at kailangan nating unawain at intindihin. Dahil lately nga lang, may mga revelasyon na mga hindi lang kay Angel, kundi sa mga ibang kalingap angels sa batch 2. At just recently, nalaman natin na yung isa, hindi ko napapangalanan, ay buntis. At yung isa naman ay na-reveal din na may boyfriend. And yan, at ito naman si Angel ngayon ay mamaya malalaman po natin. Hindi naman actually masama, pero kagaya nga ng madalas na sinasabi ng Team Kalingap or ni Kuya Val, ni Kalingap Rob na hanggat maaari ay huwag muna makipagrelasyon habang tinutulungan po sila para makapag-concentrate sa pag-aaral kasi hindi naman sinasabing sagabal. Pero mas maganda na rin yung walang ibang iniintindi para tuloy-tuloy ka naman makapag-concentrate sa pag-aaral at sa pamilya. So yun guys, yun lang din naman ang may comment ko sa mga nangyari na. At ito nga kay Angel, maya lang ay atin namang aalamin kung ano yung revelasyon niya na kung saan ay nalaman na rin ni Kalingap Rob po kagabi sa kanyang live stream at nalaman ni Kalingap Rob sa mga netizens na kung saan ay nanood at nakinig kay Kalingap Rob. At dito natin malalaman ang reaction ni Kalingap Rob kung ano naman yon. At yun nga, medyo siguro hindi maalis naman. Siguro na medyo madidisappoint yung tao, si Kalingap Rob, kasi nga tumutulong siya, tumutulong ang Kalingap. Kasama na rin dyan yung mga sponsors. And syempre, yan, hindi mawawala yung konting disappointment siguro. And alam naman natin na malawak talaga yung pangunawa ng Kalingap, ng mga, lalo na yung mag-ama po, na matubang, si Kalingap Rob at si Kuya Val. Kaya hindi nila basta-basta siguro iiwan din ng ganon-ganon lang. Dahil may mga kanya-kanyang dahilan din siguro na kailangang unawain nila. And alam ko naman na maunawain talaga ang mga matubang. So yun guys, at atin nang bigyan ng reaction. Samahan ninyo ako hanggang dulo. Let's go! Magandang araw po mga Kalingap, and we are K-Boys on Mission. And ngayon mga Ayun. Kalingap, muli po natin bibisitahin sila Angel. And kumustahin natin sila yung kung anong Pasko nilang, ginawa nila ngayong Pasko. And syempre may dala po tayong blessings para sa kanila mga Kalingap. And syempre may dala din tayong bigas. Galing po yan kay Kalingap Rob. So tara mga Kalingap, let's go. Po. And by the way guys, ay congratulate naman natin si Kalingap Ian po dahil sa kanyang pagkakapromote bilang isa ng direktor. Nako, grabe, ay pinagkatiwala na ni Kalingap Rob kay Kalingap Ian
pagiging director sa kanyang second channel na kung saan ay ang Rab Matubang. So yan guys. And isa pang dapat na i-congratulate kay Kalingap Ian ay nalaman natin na talagang na siya, magiging isang tunay na ama na siya. I mean, buntis na po yata yung kanyang asawa. So yan, Kalingap Ian, shoutout sa'yo and congratulations. Opo. Daw po. Just po tatay, oh. Okay. Saan po si Angel? Opo. Ikaw po, tay. Hindi ko pala si Angel. Yun, si Angel, oh. May dala po kaming Uy! May dala po kaming bigas. Ayun guys, gusto kong pansinin ninyo yung mga kilos ng tatay ni Angel. Kung mapapansin nyo na talagang, na siya, laki na ng pinagbago or improvement kasi mabilis na, maliksi na siyang kumilos ngayon. Nagagalaw-galaw na niya ng malaya yung kanya mga hita, binti. So yan po. Angel, nagsapit ako sa electric fan. Ayun, oh. Ayan, may kuryente na. Nakikilos na niya. Ayun. Merry Christmas po. Tay. Malakas na siya. Kumusta tayo ang Pasko nyo, tay? Ito, kakabilis ang gumalaw. Kaya nga, Ayun, napansin din ng Kalingap boys. Isipan namin dito dati. Nasa si mama, mga tanda. Ay, kapatid to ni Angel, tay? Bunso. Kapatid mo pala yung Angel? Iya po. Ay, Doon siya nila nakapagyo eh. yung pag-uwi pa ni mama mo? Iya po. Sinama na po. Sobra na nga sa buwan. Nagdating. Kumusta man kayo dito, Angel? Tapos lang. Kumusta ngayong Pasko? Anong ginawa nyo ngayong Pasko? Upo ka, Angel. Marami ka nga Pasko. Ano ka? Tapon din nanay ko sa kabila. Birthday po ni Lola nyo? Oo, kaya, Ni mama mo? kaya by videoki. Big Nako. arkilarong gawa ko sa kanyang kapatid ko yung videoki. Talagang mahilig sa video, okay? Kumusta tayo ang Ang mga tao. ngayon? Kibo man na. Buti tayo nakakibok-kibon. Yung paa nyo tayo, may nararamdaman na tayo. Manhid pa yan. Nakitubo ko man yan. Pero nagikibo niya na tayo, no? Oo, nakitubo ko man. Nagalaw niya na po, naitatas-tas na, ayos din po ay. Pero may minsan po nasakit pa rin po. Manhid, pag nakakain ako ng mga isdang, yan, tinik, yung rara, saka yung karning manok. Ayun guys, no? At talagang nagagalaw niya yung kanyang buong katawan ng maayos. And siguro ito na rin yung tamang panahon para sanayin na rin siya paunti-unti na paupuin. Yan, andyan na rin naman yung kanyang asawa. Andyan din si Angel. Andyan yung mga mag-anak nila. Pwede nilang alalayan na ipaupo or paupuin si tatay para unti-unti masasanay yung katawan niya kasi matagal na rin siyang nakahiga. Kaya medyo mahirap talagang mag-adjust. Pero kailangan talagang gawin yon. Pagka kasi hindi ginawa, ay talagang lagi na lang siya nakahiga na ganyan. So, yun lang. Naisip ko lang, guys. Masakit. Hindi pa kayo tayo nasubok na magtayo. Kasi dati baga po nakakatayo. Yan. Sinusubukan ko, hindi ako nakakatayo. Ayun, sinusubukan nga daw niya guys, pero hindi siya nakakatayo. Siyempre, maninibago siya. So, kailangan talaga, kagaya na sinabi ko kanina, kailangan ng alalay or tulong ng kanyang pamilya para sanayin. Hirap po tayo, no? Mahirap po yan. Kung kayanin niyo po makalakad na kayo, maganda yung makalakad po kayo. Mahirap po yan. Mahirap na. Mabuti pa. Hindi mo na kailangan palakarin. Kumbaga, unti-unti yan. Parang padadaanin mo na sa therapy, ano? Hindi pwedeng palakarin ka agad yan. Talagang masyasyak yung buong system ng katawan niya. Kaya unti-unti, itatayo, paupuin. Yan. Tapos pagka sanay na siyang umupo, unti-unti naman siyang patayuin. At pag nakakatayo na siya, di palakarin naman. Parang mag-upisa ulit. Parang baby dati. Kumbaga, ganun talaga ang buhay, guys. Magtrabaho ito gaya itong nakahiga. Mas mabuti pa tayo na nagtatrabaho kasi nakahiga. Oo, nakakapagod yung nakahiga. Saka parang magang-isip ka lang tayo, no? Oo. Maghapon tayo nung nasa isip niyo lang, tay. Nagigil No, gumaling na, yun lang. Masigla na talaga siya. Gusto niyo magtrabaho na, no?
Ang hirap na nakahiga. Alangan habang buhay mo, nakahiga ka lang dyan, ano? Tama. Noon, 2 araw lang ako hindi makatrabaho sa sakit ng katawan ko eh. Yun. Ngayon, hirap na hirap po si tatay. Hirap talaga na yung, ano, kalagayan. Na sobrang ako sa trabaho sa Baguio. Sa Baguio po kasi kay dati tatay, ano? Nagbubuhat ng mga gulay, nabuno. Tapos na trabaho ko ng gabi doon, na-spray ko ng gabi. Kasi pag maga, kung may trabaho pa ako ng maga, pero kaya gabi ako na-spray. Mga alas 12 ng gabi. So yun guys, no, hindi rin maganda siguro talaga na abusin natin yung katawan natin, no? Kasi parang ano rin ang mga parts ng katawan natin eh. Parang ituring na natin isang sasakyan na may mga may mga cells na wear and tear, kumbaga pagka palagi nagagamit ay nasisira din. So kailangan alagaan din natin ang ating katawan. Natatapos ko yung mga alas 6, lawak yung taniman ko. Kumbaga umaga, gabi pong trabaho niyo doon tayo dati. Pero mabuti ngayon tayo, ano, pumukay-okay yung pakiramdam. Sana tayo, tuloy-tuloy, hanggang sa makagalaw na, May iniinom kayong gamot tayo? Wala na eh. Pero ba? Wala na siyang gamot. Hindi pa ko na titikapan. Hindi pa po hanggang ngayon tayo, Wala yung doktor ko na mapatikap ako, wala eh. Nasa ibang bansa daw eh. Di kailangan tayo ulit mapaano tayo. Abang ko lang dun sa sawak kung kailan yun. Kasi nagkuhan ako dun. Sabi, wala daw eh. Buti na lang tayo andyan ngayon yung asawa niya tayo, Yes, actually, malaking bagay na bumalik yung asawa ni tatay po, At napansin din po natin na umpisa nung bumalik yung asawa niya, ay bumilis yung paggaling ni tatay. Kumbaga may kasama na rin siguro itong psychological dahil nung wala pa yung asawa niya, parang siguro nawawalan na rin siya si tatay nawawalan na rin ng gana na mabuhay pa ulit. Kaya nung bumalik yung kanyang asawa, muli siyang sumigla. Ganun po siguro talaga. Si Angel, anong Angel masasabi mo dyan na ulit si mama mo? Anong masasabi mo ngayon? Happy ka? Diyan si mama mo, may kasama ka na ngayon dito kay tatay mo kapag naalaga. Kumusta ka naman, Angel? Matagal tayo hindi nagkikita, lagi kang wala. Pag napunta kami dito, wala ka palagi. Nako, yan na. Sa po ako, po sa inyo po. Ano yun, sa kaibigan mo? Sa pinsan. Pinsan mo? Angel, sa pinsan mo nga ba talaga ikay naglalagi? Dahil nung pinakalas na pagdalaw dyan, din nakalingap Edu, ay kung saan-saan kanila hinanap. Nako, ilang lugar yung pinuntahan nila, hindi kanila mahanap-hanap. Kaya tuloy si Viancy yung nahanap ni Papa Eds. Ba't doon ka ngayon napapalagi? Ayoko pong mag-stay dyan. Ayaw mo mag-stay dito? Bakit? Balik ng bahay siguro eh. Balik yung Nako, si Angel guys, halatang may itinatago, Ayaw daw niya mag-stay dyan. Ano naman kaya ang dahilan? Mga ugali po kasi ayaw ko. Parang may hindi kayo pagkakaintindihan, nilalola mo? Kung tiyuin ko eh. Tiyuhin niya. Kapatid ni papa mo? wala naman nasa Maynila. Hindi po sila nagkakasundo. Sa Maynila naman pala nakatira eh. Madating yun, pagkabagong taon. Kanya eh, konsyal dito. Bakit hindi kayo magkasundo? Baka ano ka lang naman, baka pinagsasabihan ka lang naman. Yan, tama. Nagsasabihan naman po, pasok po yung yung ugali. Angel, ha? Baka naman may napapansin sa'yo na kakaiba ang tiyuhin mo, kaya ka pinagsasabihan at nagagalit kasi napaka-weird naman na basta na lang nagagalit nang walang dahilan, no? Lagi pong galit. Laging galit. Siguro di kayo magkasundo, ano? Wala yun, high blood. High blood? High blood. Kahit nga, ginagalitan yun. Kahit yung mga bata, yung nagpupulay sa misa, ginagalitan. Okay.
dyan sa kabila. Maupo sa taas yung mga bata na bisa. Sa kanya yung bisa yun yan eh. Nagagalit, magagasgas daw yung misa. Kasi sira. Normal lang yan. Yung mga bata. Buti na sa Maynila. Sa Maynila sa 23 siguro yun. Okay. Kaya pala lagi kang wala. Kasi lagi kami napunta dito, lagi kang wala. Lagi ka Yan. namin hanap, hindi ka naman namin makita. Yung Nako, nakakasama Angel. bata namin, mga pinsan mo. Dati, nag-ano kami. Yung mga nandito din, no, ng mga batang babae. Yung anak ng puto ng kapatid. Nung nakaraan din, Norma, sino kasama niyo ng paghanap? Sila po yung Eds. Sila Edo? Yan, yung sinasabi ko. Pero, Babae. Babae din na maliit-liit. Pinsan niya. pinsan. Trisha. Ay, si Trisha, yun. Trisha. Kasi yung isa, mayroon pa isa, yung ano din, malaki-laki na din. yung kapatid ni Trisha. Pero dalaga na din. Si ate ni ko po. Oh, yun. Si Talaga na yun. May asawa na nga. Ay, may asawa na po. Taga-Tarom. Ay, Kulasi. Grabe, ang bilis ah. Nung nakaraan, pagpunta namin dito tayo, wala pa yung asawa. Oo. Ngayon, may asawa na. Ang bilis. Wala. Ganon kabilis. 3 linggo na siguro. 2 linggo. Ay, Bago lang. Wala pa lang po may asawa. 2 gar, 3. Grabe, ang bilis ng panahon. Hindi Ikaw, na nag-uwi dito. Galit yung tatay. Kapansin-pansin din guys, no, talagang yung dire-diretso na rin kung makipagkwentuhan si tatay. Kaya nakakatuwa din na malaman natin guys na ang laki na talaga ng ng iginaling niya or improvement ni tatay. Napaka-casual na yung pakikipagkwentuhan niya. Kumbaga, kulang na lang talaga ay makatayo siya at makapaglakad muli. Ay, mama dyan. ikaw, Angel, ilang taong ka na? Ano po, 40. 14. May girlfriend ka na, boyfriend? Ayun guys, so 14 lang pala si Angel. Akala ko dati 15 na siya. So ngayon, tinatanong kung may boyfriend na siya or girlfriend. May boyfriend Natawa. ka na? Ano po? Ano to? Girlfriend. Girlfriend? Nako. Grabe guys, no? May girlfriend na daw si Angel. So, yun yung sinasabi ko kanina na hindi talaga, walang mag-i-expect talaga na si Angel ay, bisexual. Wala naman pong masama doon. Kumbaga, nangyayari na yan, matagal na, no? Noong unang panahon pa, may mga ganyan na bisexual. Hindi nga lang lantad. Dahil wala pang social media dati. Unlike ngayon, napag-uusapan na ng openly. Kagaya nga po ng nabanggit ko kanina, ay nalaman na rin ni Kalinga Prab. And maya-mayang konti, malalaman natin yung reaction ni Kalinga Prab. At sinama ko po rito. Hindi si Angel tayo. Alam mo tayo, may girlfriend si Angel. Oo. Nako, mukhang tuwa pa si tatay. Sino lalaki sa inyong dalawa? Siya daw eh. Ikaw yung boyfriend. Grabe si Angel. Si Angel pala tay. Di doon pala, ang pangalan mo doon, Angelo. Ay, malakas po si Angel po, ano? Sa bagay, ano po na... Doon sa Bagyo, pag nakuha na kami ng bigas, yan daw napasan eh. Siya po? May kilos, kaya. Grabe, ikaw napasan dati ng ano? Grabe, dati na palang, batak din si Angel. Kumbaga, talagang lumalabas na dati yung kanyang pagiging, bisexual. Kasi malakas daw siya. Sabi ni tatay, sa Baguio pa sila nakatira, nagbubuhat na siya ng ng 25 kilos na bigas. Ibig sabihin talagang meron siyang panlalaki ng mga hormones. Kaya hindi talaga may iwasan. Pero sana, wag mong kakalimutan yung mga pag-aaral. Tama. May limitasyon palagi, Kasi hindi mo pa rin alam ang mangyayari. Kasi sa huli, hindi mo naman alam kung kayo talaga. Ang talagang makasama mo talaga pang buhay na pwede mong makasama, na naandyan talaga, yung mga magulang mo, ayan. Pamilya. Bata pa kasi. Bata ka pa, 14 years old. Grabe. Kaya naman, wala kaming magagawa kung, ayan, may girlfriend ka na wala mo na kaming magagawa, di naman kami araw-araw kasama mo. Pero ang may bibigyan na lang namin sa iyo ay advice, Tama. Angel, kami may pakialam kami sa iyo, may care kami sa iyo. Correct. Pag-aagalan.
So yun guys, no, totoo naman yung sinabi ni Kalingap Ian na may K sila, may pakialam ang Kalingap kasi isa nga si Angel na beneficiary. Kaya at saka hindi lang ang mismong sina Kalingap Rob, no, pati rin yung mga sponsors. So yan, pakinggan naman natin kung ano yung sinabi ni Kalingap Rob dito guys. Tomboy si Angel kaya may girlfriend na rin. Ay naku, paktay tayo dyan. Ayan na. Ano ba naman yan? Paano na yan? Si Angel may cute. Totoo ba? Hindi ko pa kasi napapanood. Ay nako. Bakit GF pati? Bakit GF? Tomboy? Yes. Ay nako. Ano ba naman? Ano ba nangyayari sa Earth? Yan yung mga yung parang tipong yung tipong gusto mong tulungan pero hindi ginagawa yung part nila. Yan. Tama. Di ba? Kahit man lang Napakasimple na nga guys, no? Napakaswerte talaga ng mga beneficiaries ng Kalingap kasi halos lahat ng pangangailangan nila ay ibinibigay na. So, ang kailangan na lang is mag-concentrate sa pag-aaral. Guys, hindi na sila namumroblema ng pang-tuition or pang-allowance. Naku, napakaswerte talaga nila. At sana'y yun yung naiisip nila bilang ganti naman sa Kalingap at sa mga sponsors ay ayusin nila yung kanilang, kanilang pag-aaral. At yun na, huwag munang mag-boyfriend, girlfriend kasi baka mabuntis. Malaking sagabal po yun, guys. Malaking sagabal talaga. Ipakita yung karapat dapat silang tulungan. Unahin yung family, yung pag-aaral. Yes. Unahin yung family pag-aaral. Bata pa ni Angel, 15 pa lang ata siya. 14 nga daw eh. Pambihira naman, oo. Minsan kasi nangyayari yan, walang proper guidance ng parents, di ba? Kasi yan. Si Angel kasi is hiwalay yung niya magulang niya. Mm-hmm. Kaya hindi rin naalagaan, hindi na-guide ng magulang. Tama. Tama. Grabe. Grabe rin yung mga yung mga netizens guys, no? Bigla tuloy nakatawa si Kalingap Rob. Alamin natin kung bakit. At least hindi mabubuntis si Angel. Totoo naman. Galing mo doon. Galing niya po doon. And si guys, no, si Kalingap Rob naman halata naman sa video mismo kung pagbabasihan natin. Medyo disappointed, hindi dahil sa nalaman na si Angel ay isang bisexual, kundi nalaman na siya ay meron ng karelasyon. Kasi kagaya ng sinabi ni Kalingap Rob, dapat gawin din ng mga beneficiaries yung kanilang part. Pakita nila na seryoso sila at sa mga tumutulong sa kanila. Guys, kasi yung mga tingnan natin kahit yung mga sponsors na nagpapadala, hindi rin basta-basta pinulot yung mga binibigay po nila na pantulong sa mga beneficiaries at yun sana ang makita ng mga tinutulungan ng Kalingap. Yun lang guys. Ano ba yun? Primero amor. Primero amor. Ganyan, pag nakalipas yung primero amor, wala. Yan, tama si tatay. Ang ibig sabihin ni tatay doon, sa umpisa lang yan masaya. At hindi mo sure kung talagang magtatagal kayo ng karelasyon mo. Unless talagang kayo talaga, kumbaga, sobrang nagkakaunawaan. Angela, wag mong kakalimutan sila papa mo. Malaki sa'yo. Ako nag-asawa ko mga 30. 30 tayo? Ayun. Grabe Sobra na tayo. 30 yun. Nasubrang ka naman tayo sa Kasi, sa late. iba yun napunta dito, taga Santa Dina. Inayawan ko, dalaga pa. Ay, grabe, pinasted mo tayo. Hindi, layas ako. Maynila ko. Nagtrabaho ka tayo. Kumbaga, ang inuna mo tayo, mas pinili mo yung career. Ayun, buti pa si tatay. Pero inaalisan ko, napunta ko Maynila, napunta ko sa Montalban.
Sa Rizal. Wala pa eh. Mahirap magkasama pag wala ka yan. Yan, sana maintindihan ni Angel. Gano'n na kayo katagal? Ano po? Taon na? Hindi po. Hindi pa man buwan pa lang. Nung pag hinahanap ka namin. Lagi ka nawawala eh, pag hinahanap ka namin siguro. Yan na. Nako, Angel. Mag-isip-isip Anong ka. nasa isip mo, Angel? Bakit naisip mo magpasok na sa kanyang girlfriend, boyfriend? Ba't mo naisip? Ba't ka Hindi ko din po. parang naramdaman mo lang? Ayun guys, no, real talk tayo. Siguro kung si Angel ay nung dati ay wala pang nagbibigay namang pera sa kanya, siguro hindi rin niya magagawa or may isip na mag-girlfriend. Hindi ko sinasabi guys na masama na may tumutulong sa kanya, kundi ang may mali dyan talaga is si Angel kasi nga mas maluwag na siya ngayon ang buhay niya. Kumbaga naiisip na niyang mas madali na ang lahat. Sana maintindihan niyo yung ibig kong sabihin po hindi po masama na may tumutulong. Bagkus ay dapat pasalamatan. Kaya lang, hindi nakokontrol ni Angel ngayon yung kanyang sarili. Kaya, ayan, meron na siyang panggastos sa mga ibang gawain niya. Kumbaga, sa mga gusto niya, hindi na yung pangangailangan lang niya yung kanyang ginagastusan. At hindi ko rin minamaliit kung sino man po yung girlfriend niya dahil personally, hindi ko naman po kilala, Pero bilang isang lalaki, sabi nga, si Angel po yung lalaki. So, ibig sabihin, siya yung mas madalas din na maglalabas ng panggastos kapag sila ay lumalabas ng kanyang karelasyon. Yun. So, yun yung, naging effect din ng nakakahawak na siya ng pera na sabihin na natin sobra. Kaya sana mas maganda siguro kung yung allowance na natatanggap niya galing sa sa mga sponsors at sa Kalingap po ay siguro mas maganda na rin na sa magulang niya ipahawa. Hindi kay Angel mismo. Yun. Yun lang naman ang aking sariling opinion, guys. Basta ang payo ko lang sa'yo, huwag kalimutan ng pag-aaral, balance, ang buhay, may limitasyon, lahat. And syempre, kumbaga para sa akin, ganyang edad mo, wag mong ibigay yung 100% sa kasi batang-bata ka pa eh. Magtira ka palagi sa sarili. Lagi mas correct. Kasi, paano ka magiging successful? Paano ka makakapag-alaga ng ibang tao kung sarili mo ipapabayaan mo, Pag ikaw, Lolo? Galing talaga. Galing din Kalingap iyan na mag-advise ko. Mabutit talagang andyan din yung mga K-boys na nakakapag-advise sa mga beneficiary. Ito, halos ka edad mo. Bata pa to. Bata pa edad mo. 14 ito. Sa tingin. 16. Ayun. Ilang edad nito? Bata pa talaga guys si Kalingap Lolo. Mukha lang matured kasi lalo na't mga matured na rin yung mga nakakasama niya. Kala ko po nasa 20 plus na. Hindi ba? 16 pa lang. Bata pa yan? 16 pa lang siya. Ikaw, bilang mo, ganyang kaidadan mo, anong ginagawa mo para iwas sa mga, kunyari, may bad influence, ganyan, anong ginagawa mo? Dapat, okay lang makisama, pero dapat alam mo yung priority mo yung pag-aaral talaga. Okay lang makisama, pero May wag mong papabayaan. Pwede ka makisama, wag lang makiayon. Yun. Okay din medyo malalim din yung binanggit ni Kalingap Lolo. Okay lang nakisama, wag lang makiayon. Ibig sabihin, hindi lahat ng gusto ng mga pinakikisamahan mo ay sasama ka or magiging okay sa'yo. Kaya kailangan may limitasyon ka. Alamin mo yung tama at saka mali. Yun, galing. Grabe. Kami naman, di ka naman namin, kinokontrol o pinagbawalan. Ina-advise lang namin, naiintindihan mo kami, Angel? Yan. Siyempre, andito kami, gusto ka namin, matupad yung pangarap ka. Ikaw, ito? Wala mo, ilang edad na nito, ito.
Ayun, wala pa yung ngipin. Baka baby, baka inisip mo, baby pa. Wala pang ngipin na yun. Wala pang ngipin. Wala mo ilang edad na yan? 28 po. 28. Ikaw lang nagsabi sa akin na matanda na. Wala pa ba ito eh. Payo ko dyan kuya. Same school naman sila, same school. Nag-aaral. Ang ano yan, pag mga estudyante pang ganyan, ano yan, dapat kung may jowa man kayo, gawin yung inspirasyon sa pag-aaral, hindi. Yun. Magkasama kayo sa eskwelahan, o sa pangarap, tumupad ng pangarap. Hindi, Pataasan kayo sa exam. pataasan kayo ng grades, paano kayo ng grado, hindi yung, tawag dito, tara, labas tayo, abisin tayo. Yan. O ganun, dapat ay sa mabuting paraan. Oo, sa mabuting paraan. Pinapayag. Ayun guys, no? Ang ganda rin ng advice ni Kalingap Norman. Palakpakan natin mga K-boys. Grabe, ang gagaling nyo, ang gagaling nyo. Naman pala kayo ng magulang ninyo na magjuwa-juwa kayong dalawa. Sa eskwela na lang sana kayo. So, tanong, hanggang sama ka tanong sa akit nito, ay ni Papa Franz. Sabay na kayo kumain sa kantin. Tama rin araw-araw kayo mag-date sa Yan. kantin. Araw-araw kayo sa Huwag na kayong lumabas na kung saan pa ilog-ilog pa kayo. Yun, nung nakaraan. Hindi akong favorite na yun. Yan yung sinasabi ko guys. Kasi may pera na nga si Angel, no? So, nakakapag-date na siya. Kagaya nga nung nakaraan na pinuntahan sila ni na Kalingap Edu at hindi mahanap-hanap. Ayun, nakipag-date talaga siya at nag-swimming nga daw sila. Yun. Ilog. Hindi ba yun yung favorite mong puntahan ninyo? Dagat naman. Dagat. Hindi. Di ikaw Papa Franz? Anong may papayo? Yun nga din. Yung bigyan niya din ng halaga yung sa niya pag-aaral. Kasi para din sa kanya yan para makapagtapos siya para sa sarili niya din, sa pangarap niya, para makatulong din siya sa pamilya niya sa darating na panahon. Pero Angel, ikaw di mo naman nakakalimutan yung family mo. Naman po. Para, kumbaga, anong may pangarap ka pa rin para sa iyo, sa sarili mo, sa kanila? Ano mo yung pangarap mo? Ako, makapagtapos po, tapos maging sundalo. Sundalo? Uy, grabe. Grabe, matindi pala tayo. Matindi nga guys, no? Talagang pati yung profession na gusto ni Angel ay kadalasan, marami din pong sundalo babae, pero kadalasan mga lalaki talaga yan. Panlalaki talaga yung profession na yan, no? Kaya, pwede. At sana pumasa yung kanyang height. Ay, sundalo pala to si Angel tay. Grabe. Matagal na Makabayan. Matapang. Patriotic. Pag Angel, sundalo ka na. Makita mo ito na naging masama. Bubugbugin mo? Ulihin mo to, ulihin mo. Pag nakita mo ako sa bundok, nag-uuling lang ako nun. Nag-uling. Tapos sabi mo, bawal mag-uling. Ito po mga Kalingap, kasama natin si Mama na Angel. Kayo po yung Mama na Angel, First time ko po kayo ma-meet. Ako po si Kalingap Ian. Ian, yes po. Nay, si Angel daw po ay may girlfriend na. Ano na yung sabi niya na kay Angel? Ito na nga eh. Yun nga sinasabi niya, iwan ko sa kanya, babae daw. Ay, hindi ko alam kung babae o siya yung tumboy. Sabi niya, tumboy daw siya. Ay, siya na nga. Yan ang mapapayo niya na kay Angel. Anong masasabi niyo? Sabi ko nga, mas maganda sana. Di ba nung first nung pangalawa yata na nagpunta dito si, nasabing ko, kukunin daw doon na lang daw sa dait, mag-aral. Para mahiwalay na po. Ano yun guys, yun yung dalawang magkasunod nga naman yung pagpunta ni na Kalingap Edu dyan dati na prank nila si nanay ni Angel tsaka si Angel na sinabing aampunin na ni Kalingap Rob si Angel. Hindi yata masyadong nagets ni ni nanay. Pero prank lang daw yun dati. Ayaw niya naman maghiwalay doon sa doon sa kumboy yun o lalaki. Ano po yun? Nako. Na ipaparalin daw siya?
Nag-aaral naman po yan doon. Nag-aaral. Ayun, pati si Kalingap Ian ay hindi na niya nasundan yung kwento na sinasabi kanina. Pero yun po ay prank ni na Kalingap Edo last time. Nag-aaral naman. Si ikaw, Angel, tuloy pa yung pag-aaral mo? Oo. Nag-aaral po siya. Grade ano ka na sa sunod? Ano po, 9. Grade 9. Ay, malapit ka na ano na ba ganyan? Third year high school. Parang ganyan Ma-senior high ka na din pala. Mag-grade 10 sunod. Konti na lang. So, ayun mga kalingap. Kumusta man yung Pasko niyo, Nay? Bilang po. Kayo? Nagsalo-salo po? Nung umaga na. Umaga na po. Oo, umalis nga pala siya. Salubong ng Noche Buena. Hindi na. So, Nay, may Angel. Bibigay ko lang kanina. Para ito po kay Angel daw. Para po sa pag-aaral ni Angel. So, may mga nagpabot ng tulong para And syempre po, bukod dito sa bigas, galing po ito kay Kalingap Rab, may mga nagpapabot po ng tulong. So, basahin natin at baka makakalimutan natin ay hala ka, nawala yung listahan ko. Nako, nandyan lang yan. Listahan natin, guys. Ay, ito mga kalingap. So ito po mga kalingap, may mga nagpabigay po mga kalingap para kay Angel. 1,000 po galing kay Tita Maki. Ito po, 1,000 galing kay Tita Maki. Tapos 3,000 galing kay Tita Niria. 1, 2, Yun. 3. 3,000 galing kay Tita Niria. 1,000 galing kay Tita Veronica. And 2,000 po galing sa Anonymous. So, Uy, may Anonymous. 7,000 po mga kalingap. So, ayun, maraming salamat po sa mga nagpaabot ng tulong. And sana po wag kayong magsawa pong magpaabot ng tulong. Siyempre, para din po sa family nila, Angel, ayan po. Nay, kayo na, anong masabi nyo? Thank you po sa Mga nagpaabot ng tulong po. Thank you po sa nagbigay nito. Yun, kala Tita Maki, Tita Niria, Tita Veronica, and Anonymous. Thank you. Thank you. Ikaw, Angel, ang masasabi mo sa mga nagpaabot? Actually, para yan sa iyo. Kasi gusto nila masuportahan yung education mo. Yan. Angel, wag mong pabayaan yung pag-aaral mo, Wag mong biguin yung mga sponsors natin na yung mga nanonood, mga sponsors na wag mo silang para mawala ng pag-asa ba sa'yo din. Siyempre, gusto nila nasa maayos ka, Ayun, tama. Ayun din yung nabanggit ko kanina, guys, na sana ay hindi nga mabibiguin ni Angel yung mga tumutulong sa kanya kasi na-touch lang naman po yung mga damdamin ng mga nagbibigay nung nalaman nila kung ano yung talaga yung sitwasyon ni Angel before. And sana nga po ay hindi sila ma-disappoint sa nangyari ngayon. And sa tingin ko naman ay talagang maunukain ang mga tumutulong kasi ang isang taong tumutulong ay talagang mas malawak yung kanilang mga pananaw. So yan. Sabi mo sa kanila, and kay Kuya Ram mo, hindi ka nakakalimutan kahit di nakakapunta. Maraming salamat po sa nagbigay ng tulong po sa amin. Lalo na po kay Kuya Rab at sa inyo rin po. Yan. Kilala mo ako? Kuya Alden Richard. Ay, nabigla siya. Ian. Kalingap Ian. Kalingap Lolo. Papa Franz. Tapos yung isa, yung nakita mo walang ngipin, Kuya Norman. Ayun. Kala mo baby, wala pang ngipin. Daw baby si Norman. Grabe. Maraming salamat sa nagbigay ng tulong sa pag-aaral ni Angel. Ayun. So, Nay? Merry Christmas po sa inyo. So, di na rin po kami magtatagal kasi may mga pupuntahan pa po kami. Yan. So, Merry Christmas po. Salamat po sa inyo and Happy New Year po. So, yun guys, ayan po, yung isa sa mga pinaka-latest na revelasyon sa mga, ang mga beneficiary ng Kalingap. And sana nga, yung kagaya ng sinabi ni Kalingap Rab, na gawin naman nila yung part nila. Kasi ginagawa ng Kalingap ang part naman nila na tumulong. So sana magtino-tino yung ganitong beneficiary
So yun lang naman ang aking masasabi dun guys, and gusto ko magpasalamat muli sa inyo na palagi lang kayong nandyan, hindi nyo ako iniiwan. Kaya God bless po sa lahat, and magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio. God bless, and Happy New Year, lapit na. So kita-kits guys, babae muna. Bye.